Bagamat napanatili ni Senator Tito Soto ang kanyang pagiging Pangulo ng Senado, pero siya po ay napilitang pumasok sa isang kasunduan o tinatawag na term sharing. At ito ay dahil sa pagnanais po niya at ng kanyang grupo na wag pong maibigay yung kontrolado o yung kontrol ng mayorya dyan po sa Senado. At dito ho kasi ay naunang may report na 17 na po ang nakuha ng minorya ng oposisyon diyan po sa Senado na kung saan ay sumusuporta para mahirang na Senate President. Ito pong si Senator Loren Legarda. Pero sa hindi po inaasahang pangyayari ay di umano ay nagkaroon po ng gapangan at napaatras po yung ilang mga senador na naunang sumusuporta dito po kay Senator Loren Legarda. Dahil sa yung mga senador may ilang mga may problema o may mga kinakaharap na kaso. Hindi ko na babanggitin sa inyo kung sino. Pero dito ho mga kababayan ay lumitaw na parang kapit sa patalim. Ito pong si Senator Soto at sa pagnanais po na mapanatili yung kanyang posisyon at ipinangako na lang ho rito kay Senator Loren Legarda na bago raw matapos ito hong 20th Congress sa 2028 kasi papatapos na rin po yung, di ba, yung termino ni Senator Loren Legarda ay mahihirang po siya bilang kauna-unang babae na Pangulo po ng Senado. So sabi nga po, may kwento nga po itong si Senator Ping Lacson. Ang sabi ho ni Senator Soto kay Senator Loren Legarda, kung talagang gusto mo na maging Senate President, huwag ka nang tumawid sa kabila. Dito ka na sa grupo natin, mayorya, at handa niya raw bigyan ng pagkakataon at bago matapos ang 20th Congress o 2028 ay maiuupo siya bilang Pangulo ng Senado. Kaya't yun ho, nanatili po sa mayorya ngayon, sa kasalukuyang mayorya, ito pong si Senator Loren Legarda. At marami po ang mga nagkumpirma, tulad ho itong si Senator J.B. Ejercito, na ang sabi niya na ito pong si Senate President Tito Soto at Senator Loren Legarda ay nagkasundo sa isang term sharing matapos po yung tangkang kudita. O ayan sabi ho ni ni Senator JB ho yan, At yun nga ho. So ibig sabihin mga kababayan, kasi ang isa po sa iniiwasan ni Soto at maging ito pong si Senator Ping Lacson, yung control ng Senado o mayorya ay mapunta sa kabila na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano at ganyan din po siya na Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Marcoleta at iba pa na nasa hanay po ng oposisyon. Kasi ang ayon po sa ating source ay ang isa po sa iniiwasan po na mangyari ng grupo ni Soto at Lacson ay kapag naupo po ito hong at nakuha ng grupo ni Senator Cayetano, Marcoleta, Marcos ang liderato ng Senado, ay maaring maibalik po ito hong si Senator Dante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sinasabing di umunay isa po ito sa talagang iniiwasan na mangyayari. Bakit po? Dahil sa kapag ito pong si Senator Marcoleta ang naging chairman muli ng Senate Blue Ribbon Committee, ay mas magiging matindi po ang kanyang investigasyon at sigurado na ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez ay hindi po makakalusot. Kasi alam niyo base sa mga, di ba, naunang lumabas po na may binabanggit si Senator Lacson kasi kaya hindi raw po direktang inirekomenda na pakasuhan ito pong si dating Speaker Romualdez. Wala raw pong matibay na ebidensya. Paanong magkakaroon ng matibay, hindi naman po nila talaga hinahalukay. O halimbawa, nagsalita ito pong si Orly Gutesa na dating tauhan ni si Zaldico.
O, inamin, nag-deliver ng pera. Bakit hindi po ipinatawag ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson yung dalawang sinasabi na tauhan, yung nagmamando sa pagpapadala ng pera at yung sila po yung nag-arrange ng delivery. Bakit hindi po? Meron pong binabanggit, ito pong si Orly Gutesa, kanya pong matatandaan, di po ba, na merong dalawang individual ang nag-aayos at dito po sa delivery ng pera, yung Mark and Paul. Oh, mga kababayan, at di ba, nabanggit ho yan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, bakit hindi yung tinunton ni Senator Lacson, yung Mark and Paul, na kung saan ito rin po ay mga tauhan ni Zaldico. At sila po ang nangangasiwa ng sinasabing para mag-deliver ng pera. At sila rin po ang nag-aayos. Ibig sabihin sila ang may control kung kanino i-deliver yung pera. At yung pera, i-deliver mo na sa bahay ni Zaldico at na kung saan ay ni-receive ng dalawang individual na nakilalang si Mark at Paul. So yun po, hindi po natutukan yun. Kasi ito po yung magpapatunay na talagang para mas bumigat ang mga aligasyon laban po kay Romualdez. Pero wala po, hindi po hindi po pinursige. So parang magiging persepsyon niya kapag hindi pinursige ay parang gustong i-absuelto ito pong si Romualdez. At bukod doon dyan, mga kababayan, di ba, nung maiharap itong si Gutesa diyan po sa Senado, ay talagang hinanapan po ng butas, di ba? Maging yung notaryo ng dokumento na ipresenta ni Orly Gutesa ay talagang binutasan. At sinabi na fake daw po yung dokumento. Samantalang nanumpa po, no? Under oath, nanumpa sa harap po ng mga senador. Ito pong si Gutesa, na kung tutusin, kahit wala na po yung mga affidavit na yan, sinumpang salaysay, hindi na kailangan Kasi nanumpa na si Gutesa sa harap ng mga senador na siya po yung magsasabi ng katotohanan. So hindi po na iprosige. So maaaring lilitaw ho at magiging persepsyon dito, talagang gustong malibre. Mailigtas ito pong si Speaker Romualdez. Yun po magiging persepsyon. Pero yun nga ho. So dito ay ang katwiran ho ay hindi raw ho naisama na mairekomenda. Kasi tatlo ang nirekomenda dito po sa draft ng Senate Blue Ribbon Committee, yung draft report na kung saan ay ito po si Senator Jingo Estrada, si Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Pero yung iba pang mga nabanggit na dating senador ay wala, maliban lang kay Bong Revilla, pinarekomenda rin na kasuhan. At dahil sa di umano'y mabibigat yung mga nakalap na ebidensya na nakuha raw po ng Senate Blue Ribbon Committee. So, yun po mga kababayan. Pero ako naman ito mas maganda siguro ipaubayan na lang nila sa Ombudsman at sa Department of Justice ito kasong ito na mga inaakusahan ng mga senador. Di po ba? Para doon kasi kung sa Senado ay magkakaroon pa ng kulay Di po ba? So, yun Pero sa ngayon ay kakaunti pa lang naman ang bilang. Parang aanim pa lang ang pumipirma dito sa ilalabas po na committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kasi sila po ay 17 miyembro tapos may 3 ex officio na matiko na miyembro. So 20 silang lahat. Kinakailangan ay lagpas kalahati. So 11. Dapat ay 11 senador ang pipirma dito po sa committee report. At nauna dyan parang mas marami na sana Kaya lang nabawasan po ng 3 at iniatras ni Senator Mig Zubiri, Senator Wing Gatchalian at Senator J.B. Ejercito yung kanilang naunang pirma. So 3 senador agad nabawas. So sa ngayon ay wala pa silang 11 kasi maaari lang na ilabas na formal at masabi na itong committee report ay opisyal kung yan po'y napirmahan ng 11 miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. So, yun po. At ako naman mga kababayan, kasi ang liwanag ko. Alam niyo nagsagawa po ng investigasyon dito yung sa Senate Blue Ribbon Committee, naglalayon na talagang papanagutin ang lahat
na mga sinasabing nakinabang at unang-una na talagang lumabas po. Sabihin natin na sumabog po yung mga balita diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, yung sa dawit ho ng mga tinatawag na kongresista, mga congressman o congressmen ho sila. Napakarami ho nila, di ba? Nag-privilege speech pa nga ho ito si Senator Lacson na kung sa sinasabi niya ay 67 contractor. Mga congressman na contractor pa. So contractor may 67. Ang sinasabi ngayon ni isa man wala ho. Wala hong napapakasuhan at naimbestigahan ito hong Senate Blue Ribbon Committee. Ano nangyari? At inuna pa yung mga senador kasi alam naman natin yung tatlong senador na ito ay nasa hanay po ng minorya ng oposisyon. So, bakit inuna? Sige, ako naman, okay lang siguro kasuhan sila kung talagang meron pong mabigat na ebidensya. Pero paano naman yung iba na wala hong hindi nakasuhan ng mga kongresista? Sasabihin, hindi, wala kasi lang mabigat na ebidensya kasi hindi kayo naghanap. At ang gusto talagang unahin, itong mga senador na nasa hanay po ng minorya. Di ba? Kasi kung talagang gusto, kung gugustuhin nako, maraming paraan. Di po ba? At di ba? Ang daming contractor Actually, sila po ang mga talagang pasimuno dito po sa sa mga sinasabing anomalya na ito At bukod doon sa contractor, yung mga congressman na ay contractor pa, wala pong malalaking contractor yung 15 ho na binanggit ni Pangulong Marcos Jr. na yung mga top contractor na kung saan nakukuha ng napakalalaking pondo, billion po yung halaga ng pondo sa DPWH at marami po yung mga ghost project, yung iba naman talagang puro substandard. Wala ho, hindi ho nakasuhan. Anong klaseng investigasyon ito, mga kababayan? Kayo ano man sabi nyo. So dito, babalikan lang ho natin mga kababayan, itong isyong ito. So dito, lumilitaw na parang nagsakripisyo ng kaunti. Ito pong si Senate President Tito Soto para mapanatili yung kanyang pagkontrol sa Senado. At wag hong maibigay o wag hong makuha ng kasalukuyang minorya yung Senate Blue Ribbon Committee dahil madadali ho itong si Romualdez. At iba pang mga kilalang personalidad na tinutumbok at talagang pinanggigigilan na kasama po dito po sa flood control project. Ang dami ho, di ba? Yung mga miyembro ng gabinete, yung mga undersecretary, secretary, at iba pang mga mababatas, particular yung mga kongresista na malapit po sa administrasyon, yun po ang hinahanap ng ating mga kababayan, di po ba, na sila po ay mapanagot, di ba, sa lalong madaling panahon. Wala po Wala po nangyari at kulang ho, bitin, kapos na kapos. Ito hong ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan? Na kung saan ang sabi, ang sinundan lang daw po ay ang ebidensya. Sana, bukod sa pagsunod sa ebidensya, nangalap din ho. Talagang humalukay ng mga ebidensya. Kasi ang ganda ho nito, di ba? Bili mo, madadali mo yung dating speaker ng House of Representatives at kamag-anak, pinsan ho ng Pangulo. Kasi itong si Romualdez, siya po ang talagang di ba? Kanino mo itanong pangkaraniwang mamayan, o sino bang sa tingin niyo may malaking papel sa flood control project? Number 1 na sasabihin si Romualdez at sasabihin ako, hindi naman gagalawan si Saldico kung di alam ni Romualdez Tapos yung iba naman ay, hindi rin gagalawan si Romualdez kung hindi alam ng nakatataas sa kanya. So may mga ganun na mga, baitang-baitang ho ito pero ako naman bilang isang taxpayer, mga kababayan, nagdanais po na talagang magkaroon po ng totohanan na pagresolba at mapanagot po yung mga taong nasa likod ng pagbulsa nito pong bilyong-bilyong pisong halaga na mula po sa mga proyekto, yung flood control projects. Dapat yung mga naapektuhan, yung mga namatayan po dahil po sa mga pagbaha
Nako, magbantay ho tayo rito at tingnan ho natin mabuti yung mga dapat mapanagot kasi ang dami po rito na mga nagbuwis ng buhay na nalunod po sa baha, nasira po yung mga ari-arian dahil sa may inilaang pondo sa kanilang lugar, flood control project, pero hindi po nagawa. Yung iba naman substandard, mahina ang klase. So nasaan po ang hustisya? Di po ba? Yun lang naman. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at sa ating issue na pinag-uusapan ngayon. At siyempre, yung pinaka-main, yung pinaka-pangunahing topic, issue natin ngayon, ay ito pong si Senator Soto ay pumasok sa isang term sharing kay Ligarda para lang mapanatili ang kontrol at yung sa Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dito po sa flood control at maaaring ang maging persepsyon rito ay para maprotektahan o hindi madamay ito pong si Romualdez. Yun po ang persepsyon. Di po